Isipin mo ang isang batang lalaki. Minamahal ng kanyang ama higit sa kanyang mga kapatid. Ngunit puno ng inggit ang mga iyon. Ito ang kwento ni Joseph, isang kwento ng pagtataksil, pagsubok at dakilang plano ng Diyos. Si Joseph ay may mga panaginip ng kadakilaan, ngunit ang kanyang mga kapatid ay naiinggit. Pinulot siya at itinapon sa isang balon at pagkatapos ay ibinenta bilang alipin. Sa sandaling iyon, maaring tanong ni Joseph, "Nasaan ka, Diyos, sa lahat ng ito?" Dinala si Joseph kay Potiphar at dahil sa kanyang sipag at katapatan, pinagkatiwalaan siya sa buong bahay. At dahil sa angking kakisigan at magandang lalaki si Joseph, naakit ang asawa ni Potiphar. At dahil matapat si Joseph sa Panginoon, kanya itong tinaggihan. At hindi ito matanggap ng asawa ni Potiphar, kaya siya pinagbintangan ng pambabastos. Si Joseph, inosente, ay ikinulong. Kahit sa kawalan ng katarungan, nanatili siyang nagtitiwala sa Diyos. Sa kulungan, ipinakita ni Joseph ang kanyang kakayahan sa pagpapakahulugan ng panaginip. Ang tila setback ay nagiging setup ng Diyos para sa kanyang dakilang plano. Modernong aral, kapag tila walang pag-asa, ang pananampalataya sa Diyos ay nagbubukas ng kanyang plano. Tinawag si Joseph upang ipaliwanag ang panaginip ni Paraon. 7 taon ng kasaganaan at 7 taon ng taggutom. Dahil sa karunungan ng Diyos, itinalaga siya bilang pangalawa sa pinakamakapangyarihang tao sa Ehipto. Ang batang inilagay sa balon at kulungan ay ngayon nasa palasyo dahil nanatili siyang tapat sa Diyos. Sa panahon ng taggutom, dumating ang kanyang mga kapatid sa Ehipto. Sa halip na maghiganti, pinatawad ni Joseph ang kanyang mga kapatid. Bago ninyo sinadya, plano ng Diyos ang lahat para sa kabutihan. Aral, kahit sa pagtataksil at hirap, ang plano ng Diyos ay mas dakila kaysa sa ating mga pagsubok. Ang kwento ni Joseph ay paalala, kahit sa pinakamadilim na sandali, kapag tapat at may pananampalataya, maaring gawin ng Diyos ang ating mga pagsubok para sa kanyang dakilang plano. Kung nagbigay inspirasyon sa iyo ang kwento na ito, like, share, at comment ng Amen. At huwag kalimutang subscribe sa The Word is God TV.